May isang bagay sa iyong buhay na hinahawakan mo araw-araw nang hindi gaanong iniisip. Dinadaanan mo ito tuwing umaga kapag lalabas ka para harapin ang mundo, at dinadaanan mo ito tuwing gabi kapag umuuwi ka para magpahinga at maghanap ng kanlungan. Ito ang unang mukha na ipinapakita ng iyong tahanan sa labas na mundo, at kasabay nito ay ang huling harang na nagpoprotekta sa iyo mula sa lahat ng nasa labas. Ang karaniwang bagay na ito na madalas nating binabalewala ay may kapangyarihang hindi alam ng karamihan sa mga tao. Ang tinutukoy ko ay ang iyong pangunahing pinto o front door. Maligayang pagdating sa Inner Mind Espanyol. Ako ang iyong gabay sa paglalakbay na ito patungo sa malalim na pag-unawa kung paano direktang naaapektuhan ng iyong pisikal na kapaligiran ang iyong mental at emosyonal na katotohanan, at oo, pati na rin ang iyong kakayahang maakit ang mga oportunidad sa iyong buhay. Karamihan ng mga tao ay nakikita ang kanilang pangunahing pinto bilang isang piraso lamang ng kahoy metal o salamin. Isang functional na bagay na ang tanging layunin ay payagan ang pagpasok at paglabas ng mga tao at panatilihin sa labas ang mga intruder. Ngunit ngayon ay ihahayag ko sa iyo ang isang bagay na maaaring ganap na magbago ng iyong pananaw tungkol sa simpleng bagay na ito. Ang iyong pinto sa harapan ay higit pa sa isang pisikal na harang. Ito ay isang psikolohikal na portal. Ito ay isang mental switch na nagkokontrol sa iyong estado ng isipan. Ito ang eksaktong punto kung saan nagtatapos ang kaguluhan ng labas na mundo at nagsisimula ang iyong personal na sanctuary. At narito ang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili ngayon mismo. Anong mensahe ang ipinapadala ng iyong pinto sa iyong utak sa tuwing dadaan ka dito? Sinasabi ba ng iyong entrada sa iyong subconscious mind na ikaw ay isang taong tumatanggap ng kasaganaan ng bukas ang mga bisig? O nagpapadala ba ito ng mga banayad, ngunit patuloy na senyales ng pagbara, pagtanggi at paglaban? Sa video na ito ng Inner Mind Espanyol, tuklasin natin ang tatlong partikular na senyales na nagpapahiwatig na maaaring tinatanggihan ng iyong pinto ang mga oportunidad bago pa man sila makapagkatok sa iyong doorbell. Ngunit higit sa lahat, bibigyan kita ng mga praktikal na solusyon at isang kumpletong protokol na maaari mong ipatupad ngayon din para gawing tinatawag kong portal ng aktibong pagtanggap ang iyong entrada. Bago tayo magpatuloy, gusto kong maging ganap na tapat sa iyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi mahika o pamahiin. Ito ay batay sa mga prinsipyo ng environmental psychology, behavioral neuroscience, at mga pag-aaral kung paano naaapektuhan ng ating pisikal na kapaligiran ng ating mga desisyon at pananaw. Ang mga resulta ay maaaring mag-iba depende sa bawat tao, at ang nilalamang ito ay pang-edukasyon lamang at hindi pamalit sa propesyonal na payo mula sa mga eksperto. Kung handa ka ng magbukas ng mga bagong pinto sa iyong buhay, kapwa literal, at sa matalinhagang paraan, isulat mo ngayon sa mga komento ang pariralang bukas ang aking pinto sa kasaganaan. Ang simpleng gawaing ito ng pampublikong pangako ay maaaring maging unang hakbang tungo sa tunay na pagbabago sa iyong buhay. Ngayon, simulan na natin ang paglalakbay na ito. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang kwento na perpektong naglalarawan kung ano ang pinag-uusapan natin ngayon sa Inner Mind Espanyol. Si Roberto ay 42 taong gulang at nakatira sa Cebu City. Sa loob ng mahigit 10 taon, nagtrabaho siya bilang isang sales manager sa isang malaking kumpanya. Magaling siya sa kanyang trabaho, responsable, maagap at tapat sa lahat ng kanyang ginagawa. Gayunpaman, sa nakalipas na 2 taon, naranasan ni Roberto ang kanyang inilarawan bilang isang hindi maipaliwanag na tagtuyot ng mga oportunidad. Gaano man karaming mga proposal ang ipinadala niya, gaano man karaming mga client meetings ang dinalo niya, o gaano man karaming mga networking events ang pinuntahan niya, ang mga malalaking kontrata ay hindi lang nagsasara. Ang mga potensyal na kliyente ay misteryosong nawawala pagkatapos ng unang pulong. Ang mga promising na oportunidad ay nagiging usok sa huling sandali. Nagsimulang maniwala si Roberto na wala lang talaga siyang swerte na laban sa kanya ang universo, na may mga taong ipinanganak na may kakayahang makaakit ng kasaganaan, at ang iba tulad niya ay wala lang talaga. Ang paniniwalang ito ay sumama sa kanya sa loob ng maraming taon na lumikha ng siklo ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa na nakaapekto hindi lamang sa kanyang trabaho, kundi pati na rin sa kanyang kalusugan at personal na relasyon sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Isang araw, ang nakababatang kapatid ni Roberto na nag-aaral ng interior design at environmental psychology sa isang kilalang unibersidad ay bumisita sa kanya sa kanyang condo unit. Ito ang unang pagkakataon na bumisita siya sa loob ng 6 na buwan. Pagdating niya sa gusali, kinailangan niyang maghintay ng halos 10 minuto dahil sira ang intercom system. Umakyat siya sa hagdan dahil masyadong matagal ang elevator. Pagdating sa pinto ng unit ni Roberto, napansin niya na nakabitin lang ang numero ng unit na halos bumagsak na at sinusuportahan lamang ng isang kalawangin na pako.
tuklap ang pintura ng pinto at may malaking gasgas sa gitna. May tumpok ng mga advertising flyers, delivery receipts at lumang sulat na nakakalat sa sahig sa tabi ng bungad na mukhang hindi pa nahawakan ng ilang linggo. Nang buksan ni Roberto ang pinto, ito ay lumikha ng isang matalas na langit-ngit na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo na parang sa horror movie. Kinailangan ng kanyang kapatid na bahagyang itulak ang pinto dahil hindi ito ganap na nabubuksan dahil sa isang bundok ng mga sapatos, payong lumang bag at mga kahon ng online shopping na nakatumpok sa likod nito. Napakadilim ng pasilyo sa entrada na tumagal ng ilang segundo bago naka-adjust ang kanyang mga mata. Ang kanyang kapatid na may buong katapatan at pagmamahal na tanging isang malapit na kamag-anak lamang ang makakapagbigay ay nagsabi ng isang bagay na magbabago ng kanyang pananaw magpakailanman. Sinabi niya, "Kuya, naranasan ko lang kung ano ang nararamdaman mo araw-araw. Bawat hadlang na natagpuan ko para makarating dito, ang sirang intercom, ang matagal na elevator, ang nakabitin na numero, ang malakas na langit-ngit ng pinto, ang mga bagay na humaharang sa entrada, ang kadiliman. Lahat ng ito ay pisikal na representasyon ng mga pagbara na nararamdaman mo sa iyong buhay. Kung ako na nagmamahal sa iyo at sadyang pumunta para makita ka, ay halos sumuko bago pa makarating, isipin mo na lang ang mga oportunidad na hindi mo pa kilala na lumalayo nang hindi mo nalalaman." Sa una ay nasaktan si Roberto. Gusto niyang ipagtanggol ang kanyang sitwasyon, ipaliwanag na wala siyang oras para sa mga ganitong bagay, na masyadong busy siya sa paghahanap ng bagong clients para mag-alala sa mga mababaw na detalye. Ngunit ng gabing yon, pagkaalis ng kanyang kapatid, hindi siya makatulog. Ang mga salita ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan hanggang sa madaling araw. Kinabukasan, gumawa ng mahalagang desisyon si Roberto. Sa halip na magpadala ng mas maraming emails o gumawa ng mas maraming follow-up calls, inilaan niya ang buong weekend sa pag-transform ng kanyang entrada. Kinausap niya ang building admin tungkol sa intercom at elevator. Pinintahan niya ang kanyang pinto ng isang mainit at nakakaingganyong kulay na earth tone. Inayos niya ang numero ng unit gamit ang bagong brass numbers. Nilagyan niya ng lubricating oil ang mga bisagra. Ganap niyang nilinis ang pasilyo ng entrada at tinanggal lahat ng kalat. Naglagay siya ng mainit at maliwanag na LED light. Naglagay siya ng maliit na money plant sa tabi ng pinto at bumili ng bagong welcome mat na may magandang design. Ang proseso ay tumagal ng 2 buong araw at nagastos siya ng mas mababa kaysa sa ginagastos niya sa Starbucks sa loob ng 1 buwan. Ang nangyari pagkatapos ay hindi isang instant na himala. Hindi lumitaw ang isang milyonaryong client kinabukasan o nagring ang telepono ng walang tigil. Ngunit may isang bagay na agad na nagbago ang pakiramdam ni Roberto sa tuwing umuuwi siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang pagpasok sa kanyang tahanan ay hindi na nagdudulot ng banayad na pakiramdam ng pagkaagobyo at bigat. Naramdaman niya ang ginhawa at kaluwagan. Naramdaman niya na pumapasok siya sa isang espasyong sumasalubong sa kanya ng bukas ang mga bisig at handang tanggapin siya. Ang pakiramdam na ito ay nagsimulang makaapekto sa ibang bahagi ng kanyang buhay. Nagsimula siyang dumalo sa mga client meetings nang may mas maraming kumpiyansa at positive energy. Nagbago ang tono ng kanyang boses at naging mas warm at inviting. Bumuti ang kanyang postura at body language. Tumigil na siyang magpakita ng energy ng desperasyon na maaaring maramdaman ng mga potensyal na clients nang hindi namamalayan. 3 linggo pagkatapos, isa sa mga clients na nagpakita ng interes ilang buwan na ang nakalipas at pagkatapos ay bigla na lang nawala, ay nakipag-ugnayan sa kanya muli sa pamamagitan ng email. Sa pagkakataong ito, nagsara ang kontrata sa unang meeting lamang. 2 buwan pagkatapos, may mas maraming trabaho si Roberto kaysa sa kaya niyang hawakan mag-isa at nag-hire na siya ng assistant. Ito ang buod ni Roberto kapag ikinukuwento niya ang karanasang ito sa kanyang mga kaibigan. "Hindi nagbago ang aking resume o credentials. Hindi nagbago ang aking mga skills o experience. Hindi nagbago ang aking presyo o service offerings. Nagbago ang pakiramdam ko sa aking sarili at nagsimula ang lahat sa pinto ng aking bahay." Ito ang tinatawag namin sa Inner Mind Espanyol na threshold effect o epekto ng bungad. Ang iyong pinto sa harapan ay hindi nakakaakit ng pera, ng mahika o nagdadala ng swerte mula sa kawalan. Ang iyong pinto sa harapan ay psikolohikal na naghahanda sa taong lalabas para hanapin ang mga oportunidad at nagre-recharge sa taong bumabalik para magpahinga upang patuloy na hanapin ang mga ito kinabukasan. Ngayon, naiintindihan ko na maaaring ikaw ay nag-aalinlangan. Maaaring iniisip mo na ito ay masyadong simple para maging totoo o na ito ay nagkataon lamang ang nangyari kay Roberto at walang tunay na koneksyon. Kaya sa Inner Mind Espanyol, lagi naming sinisigurado na ipaliwanag ang agham at research sa likod ng aming mga turo para maintindihan mo kung bakit ito gumagana.
May isang dokumentadong psikolohikal na phenomenon na tinatawag na doorway effect o epekto ng pintuan. Nagsagawa ng mga pag-aaral ang mga researchers mula sa University of Notre Dame na nagpapakita na kapag ang mga tao ay dumadaan sa isang pinto ang kanilang utak ay nakakaranas ng isang uri ng reset ng short-term memory. Ito ang dahilan kung bakit madalas na pumapasok ka sa isang silid at ganap na nakakalimutan kung ano ang gagawin mo doon. Natatawa ka na lang at bumabalik sa pinagmulan mo. Ang pisikal na pagkilos ng pagtawid sa isang threshold ay lumilikha ng mental separation sa pagitan ng kung ano ang nauna at kung ano ang susunod. Ang phenomenon na ito ay may malalim na implikasyon kapag inilapat natin ito sa pangunahing pinto ng iyong tahanan. Sa tuwing tatawid ka sa iyong pinto sa harapan ng iyong utak ay gumagawa ng transition o paglipat. Nagpapalit ito ng mode mula work mode patungo sa rest mode. Lumilipat ito mula sa alert state ng labas na mundo patungo sa relaxation state ng ligtas na espasyo o vice versa kapag lumalabas ka. Kung ang transition na iyon ay kontaminado ng mga hadlang, hindi magandang tunog, matinding kadiliman o kaguluhan, hindi nakukumpleto ng iyong utak ang pagbabago ng tama. Naiiwan ka sa isang intermediate state ng tension na hindi productive para sa trabaho at hindi relaxing para sa pahinga. Ang estado ng banayad ngunit chronic tension na ito ay patuloy na nag-a-activate ng iyong amygdala, ang rehiyon ng utak na responsable sa mga tugon ng takot, anxiety at stress. Kapag ang iyong amygdala ay patuloy na aktibo, kahit sa mababang antas lamang, ang iyong reticular activating system na kilala bilang RAS ay nagko-configure upang mag-detect ng mga banta sa halip na mga oportunidad. Ang RAS ay parang isang filter na nagpapasya kung aling impormasyon mula sa milyon-milyong stimuli na natatanggap mo bawat segundo ang makakarating sa iyong conscious awareness. Kung ikaw ay nasa survival mode na palagi na filter mo ang mga oportunidad at mga problema at panganib lang ang nakikita mo kahit saan. Bukod dito may isa pang kaugnay na psikolohikal na prinsipyo dito, ang teorya ng cognitive load o mental na pasanin. Ang bawat maliit na desisyon na kailangan mong gawin, ang bawat maliit na hadlang na kailangan mong malampasan, ay kumakain ng bahagi ng iyong limitadong mental energy. Kung sa tuwing umuuwi ka, kailangan mong magdesisyon kung saan tatapak para hindi matisod sa mga kalat, alalahanin ang special trick para gumana ang susi at i-adjust ang iyong mga mata sa kadiliman, gumagastos ka ng mahahalagang cognitive resources na dapat ay ginagamit mo sa paglutas ng mas mahahalagang problema sa iyong buhay. Tinuturuan din tayo ng environmental psychology tungkol sa konsepto ng priming or mental preparation. Ang mga pisikal na espasyo na tinitirhan natin ay hindi namamalayang naghahanda sa atin para sa ilang mga mental states at behaviors. Ang malinis at maayos na espasyo ay naghahanda sa atin para sa kalinawan ng pag-iisip at mabuting desisyon. Ang magulo at pabaya na espasyo ay naghahanda sa atin para sa pagkalito, procrastination at masamang mood. Ang iyong pinto sa harapan ay ang unang espasyo na naghahanda sa iyo sa tuwing lalabas ka at ang unang espasyo na sumasalubong sa iyo sa tuwing dumating ka. Ito literal na ang pinakamadalas na dinadaanan sa buong bahay mo. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi ito binibigyan ng kahit kaunting pansin at atensyon. Sa mga susunod na minuto, susuriin natin ang tatlong partikular na senyales na nagpapahiwatig na ang iyong pinto ay nagpapadala ng mga mensahe ng pagtanggi sa iyong utak. Hinihiling ko na habang ipinapaliwanag ko ang mga ito ay tapat na isipin mo ang iyong sariling entrada at suriin kung anuman sa mga senyales na ito ay naroroon sa iyong buhay ngayon. Ang unang senyales na ang iyong pinto ay tumatanggi sa mga oportunidad ay ang tinatawag kong physical block o ang resistance to entry na sa Tagalog ay pisikal na pagbara o paglaban sa pagpasok. Gusto kong gumawa ka ng isang eksperimento ngayon din o sa sandaling matapos mo ang video na ito ng Inner Mind Espanyol. Pumunta sa iyong pangunahing pinto at buksan mo ito ng buo. Huwag mo lang buksan ng sapat para makapasok ang iyong katawan tulad ng nakasanayan mo. Buksan mo ito hanggang sa tumama sa pader o maabot ang maximum extension nito. Ngayon tanungin mo ang sarili mo ng mga sumusunod. Bumubukas ba ito ng buo ng walang anumang hadlang? O may kung anong pumipigil na ganap itong mabuksan? Marahil isang pertsero na sobrang dami ng mga coat at jacket? Siguro isang malaking tumpok ng mga sapatos na unti-unting naiipon sa paglipas ng panahon? Mga kahon ng online shopping na dumating ilang linggo na ang nakalipas at hindi mo na inilipat hanggang ngayon? Mga bag ng basura na naghihintay na ibaba? Isang maling nakalagay na muebles o storage? Kung ang iyong pinto ay hindi mabuksan ng ganap na malawak ng hindi sumasayad o tumatama sa anumang bagay, mayroon kang physical block o pisikal na pagbara. Ngayon, tanungin mo pa ang sarili mo ng isa pang tanong. Kapag binubuksan mo ang pinto, bumubukas ba ito ng maayos na may fluid at smooth na motion? O kailangan mo bang itulak ng medyo mas malakas dahil sumasayad sa sahig o carpet?
Namamaga ba ito dahil sa halumigmig at ngayon ay nangangailangan ng dagdag na lakas? Kailangan mo bang bahagyang itaas ang handle habang tinutulak dahil hindi ito aligned ng maayos? Kung ang pagpasok sa iyong sariling bahay ay nangangailangan ng anumang uri ng karagdagang pagsisikap, espesyal na maniobra o partikular na teknik na nalinang mo sa paglipas ng panahon, mayroon kang physical block. Mula sa perspektibo ng behavioral psychology, ang ginagawa mo sa tuwing nakikipagbuno ka sa iyong pinto o umiiwas sa mga kalat ay pagpapatibay ng isang malalim na paniniwala na mahirap ang buhay, na ang mabubuting bagay ay nangangailangan ng pakikibaka at na laging may mga hadlang sa iyong daan kahit saan ka pumunta. Isipin mo ito sa ganitong paraan para mas maintindihan mo. Kung may napakahalagang bisita na darating sa iyong bahay, isang taong maaaring baguhin ang iyong buhay, magpakailanman isang potensyal na business partner, isang investor na handang mag-invest sa iyong ideas, isang mentor na hinahangaan mo, o isang taong maaaring mag-alok sa iyo ng opportunity ng iyong mga pangarap, mararamdaman ba niyang welcome siya kapag tumawid siya sa iyong pinto? O kailangan pa ba niyang mag-juggle at maniobra para makapasok, na nagtataka kung saan ilalagay ang mga paa at naiinis sa mga hadlang? Ang mga oportunidad sa matalinhagang pagsasalita ay katulad ng mga mahahalagang bisitang iyon. Kung ang iyong pisikal na espasyo ay nagsasabing walang espasyo para sa iyo dito, o kailangan mong makipagbuno para makapasok ang mga oportunidad na iyon, ay maghahanap lamang ng mas welcoming na mga pinto sa ibang lugar. Ang solusyon sa physical block ay simple ngunit nangangailangan ng matinding katapatan sa iyong sarili. Una, tanggalin mo ang lahat na nasa likod ng iyong pinto at sa agarang lugar ng entrada ng walang excuses. Humanap ng tamang lugar para sa bawat bagay, o kung wala itong lugar, isaalang-alang kung talagang kailangan mo pa ito. Pangalawa, siguraduhin mong bumubukas ang pinto ng buo ng walang anumang karagdagang pagsisikap hanggang sa maximum capacity nito. Pangatlo, lumikha ng tinatawag kong landing zone, na isang espasyo kaagad pagkatapos tumawid sa pinto na ganap na malinis at walang hadlang. Ang ikalawang senyales na ang iyong pinto ay tumatanggi sa mga oportunidad ay ang tinatawag namin sa inner mind Espanyol na invisibility o ang abandonment syndrome, na sa Tagalog ay kawalan ng visibility o syndrome ng pagpapabaya. Gusto kong isipin mo ang iyong pinto mula sa labas, na parang unang beses mong nakikita. Isipin mong ikaw ay isang estranghero na unang pagkakataong dumarating sa iyong bahay nang walang alam tungkol sa iyo. Ano ang nakikita ng iyong mga mata? Ang entrada ba ay maayos na naiilaw, o may mga anino na lumilikha ng pakiramdam ng kawalan ng seguridad at takot? Ang numero ba ng iyong bahay o apartment ay malinaw na nakikita mula sa malayo, o nakatago, bumagsak o kupas na ang kulay? Ang doorbell ba ay gumagana ng maayos, o ilang buwan ka nang nagsasabing aayusin mo na ito pero hindi mo pa nagagawa? Ang pintura ba ng pinto ay nasa magandang kalagayan, o may mga markagasgas, pagkupas o pagtuklap na halata? May welcome mat ba, at ito ba ay malinis o marumisira o simpleng wala? Kung negatibo ang sagot mo sa alinman sa mga tanong na ito, mayroon kang problema sa invisibility o kawalan ng visibility. Ang problemang ito ay partikular na mapanganib dahil ito ay gumagana sa isang ganap na subconscious na antas na hindi mo napapansin. Karamihan sa mga tao ay hindi namamalayan ang mga detalyeng ito dahil nakikita nila ito araw-araw at naging bulag na sila dito. Ngunit ang iyong subconscious brain ay nagre-rehistro nito sa tuwing dadaan ka kahit hindi mo alam. Ang solusyon sa invisibility syndrome ay nangangailangan ng tapat na visual audit ng iyong entrada. Una, ilaw ang iyong espasyo gamit ang warm LED lights. Pangalawa, linisin ng malalim ang iyong pinto at frame nito. Pangatlo, ayusin lahat ng sira mula sa doorbell hanggang sa loose na handle. Pang-apat, siguraduhing nakikita ang iyong presensya sa pamamagitan ng malinaw na numero at pangalan. Ang ikatlo at huling senyales ng pagtanggi ay ang tinatawag kong sensory friction, na sa Tagalog ay pandamang gasgas o iritasyon. Ipikit mo sandali ang iyong mga mata at isipin ang buong proseso ng pagpasok sa iyong bahay, mula sa pagdating mo sa pinto hanggang sa ikaw ay ganap na nasa loob. Anong mga tunog ang naririnig mo? Ang iyong susi ba ay pumapasok ng maayos sa lock, o kailangan mo pang gumawa ng espesyal na galaw? Ang pinto ba ay bumubukas ng tahimik o lumilikha ng nakakairitang squeak o langit-ngit? Ang bawat isa sa mga tunog na ito ay tinatawag kong sensory energy vampire. Ang mga ito ay maliliit na iritasyon na natutunan ng iyong conscious mind na baliwalain, ngunit ang iyong nervous system ay nagre-rehistro sa tuwing. Ang magandang balita ay ang sensory friction ay karaniwang pinakamadaling ayusin. Ang isang maliit na bote ng lubricating oil ay maaring alisin ang lahat ng squeaks ng iyong pinto sa loob ng wala pang 5 minuto. Ang isang locksmith ay maaaring i-adjust ang iyong lock para gumana ito ng perpekto.
Ang layunin ay lumikha ng karanasan sa pagpasok na ganap na fluid, smooth at satisfying. Ngayong alam mo na ang tatlong senyales, gusto kitang bigyan ng praktikal na kasangkapan na maaari mong ipatupad ngayon din. Sa Inner Mind Espanyol, tinatawag namin itong opening protocol o protocol ng pagbubukas. Ang unang hakbang ay ang honest audit, kung saan susuriin mo ang iyong entrada mula sa labas tulad ng makikita ito ng isang estranghero at kukuha ng mga litrato. Ang ikalawang hakbang ay ang grand clearing, kung saan aalisin mo ang lahat ng nasa lugar ng entrada. Ang ikatlong hakbang ay ang deep cleaning, kung saan lilinisin mo ang bawat surface ng pinto at paligid nito. Ang ikaapat na hakbang ay ang total repair, kung saan aayusin mo lahat ng sira. Ang ikalimang hakbang ay ang selective reintroduction, kung saan pipili ka ng mga bagay na karapat-dapat bumalik. Ang ikaanim na hakbang ay ang positive sensory activation, kung saan magdadagdag ka ng mga elemento tulad ng halaman, ilaw at welcome mat na positibong nagpistimulate sa iyong senses. Ang iyong tahanan ay isang pisikal na extension ng iyong isip. Ang mga espasyong tinitirhan mo ay nagre-reflect at kasabay nito ay naiimpluwensyahan ang iyong psikolohikal na estado. Ang iyong pinto sa harapan, ang bagay na matagal mo nang binabalewala, ay marahil ang pinakaimportanteng punto ng iyong buong bahay. Ito ang lugar kung saan nagsisimula at nagtatapos ang bawat araw ng iyong buhay. Kung ang pintong iyon ay blocked, madilim pabaya o puno ng friction, naglalagay ka ng hindi kinakailangang mga hadlang sa pagitan mo at ng lahat ng nais mo sa buhay. Ang magandang balita ay ito ay ganap na nasa iyong kontrol. Hindi mo kailangan ng malaking pera, hindi mo kailangan ng swerte, hindi mo kailangan na magbago ang anumang external na bagay. Kailangan mo lang maglaan ng ilang oras ngayong weekend para i-transform ang iyong entrada. Kung ang video na ito ng Inner Mind Espanyol ay nagbigay sa iyo ng halaga at bagong perspektiba, hinihiling ko na i-like mo ang video na ito para matulungan ang algorithm na ipakita ito sa mas maraming tao. Mag-subscribe sa channel at i-activate ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod na video. I-share mo rin ang video na ito sa isang kaibigan o kamag-anak na alam mong kailangan itong marinig. Bago ka umalis, isulat mo sa mga komento ang iyong commitment. Bukas ang aking pinto sa tagumpay. Salamat sa pagpayag na makapasok ang Inner Mind Espanyol sa iyong isipan ngayon. Nawa ang iyong pinto ay palaging bumubukas ng madali at maluwag patungo sa lahat ng mabuting bagay na karapat-dapat sa iyo at sa iyong pamilya. Magkita tayo sa susunod na video.